Naisip mo ba kung anong lasa ng ulan kapag hinaluan ng luha? Itinapon ako ni Marco sa gitna ng bagyo, buntis, at walang kalaban-laban. Akala nila, isa lang akong basahan na pwedeng apakan. Hindi nila alam, bawat yaman na tinatamasa nila ay galing sa utak ko. Ang alon na hinamak nyo, magbabalik bilang tsunami. Sino ang huling mananatiling nakatayo? Handa na ba kayong malunod? Pirmahan mo na ito, Alon. Ngayon din. Ayaw ko nang masayang ang oras ko sa isang babaeng wala namang pakinabang sa buhay ko. Ang mga salitang yon ni Marco ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Alon. Hindi siya agad nakakilos. Ang sandok na hawak niya ay nanatiling nakalubog sa umuusok na kaldero ng sinigang na hipon. Ang paboritong putahe ni Marco na maingat niyang inihanda para sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal. Buong hapon niyang tiniis ang init ng kalan at ang hapdi ng kanyang namamagang mga paa. Umaasang sa gitna ng masarap na hapunan ay magagawa niyang ibalita ang milagrong nasa loob ng kanyang sinapupunan. Dahan-dahang binitiwan ni Alon ang sandok. Ang bakal na kagamitan ay tumama sa gilid ng kaldero. Lumikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng kusina bago ito tuluyang lumubog sa sabaw. Lumingon siya nang may panginginig sa mga labi. Doon, sa tapat ng lamesang puno ng mga bulaklak at mamahaling kandila, nakatayo si Marco kasama ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit. Si Elena. Marco, ano ito? Anibersaryo natin ngayon. May sorpresa ako sa'yo. Bulong ni Alon, habang pilit na hinahanap ang kahit katiting na init sa mga mata ng asawa. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang malamig na pagkasuklam. Humakbang si Elena pasulong. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Alon. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo, Alon. Tumingin ka sa salamin. Isang hamak na katulong ka na lang sa bahay na ito. Hindi mo ba nakikita? Ako ang mahal ni Marco. At higit sa lahat, dala ko ang tunay na tagapagmana ng pamilya De Vega. Tila huminto ang mundo ni Alon. Ang kanyang kamay ay kusang dumapo sa kanyang sariling tiyan na bahagya ng bumubukol sa ilalim ng kanyang maluwag na duster. Ang balita ng pagbubuntis ni Elena ay ang unang hagupit na nagpaguho sa kanyang mundo. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang saksak sa likod, kundi isang lason na dahan-dahang kumikitil sa bawat alaala ng kanilang 5 taong pagsasama. Totoo ba ito, Marco? Tanong ni Alon. Ang boses ay halos isang pagsamo na lamang. Hindi man lang kumurap si Marco. Elena is right. Wala ka ng silbi rito. Simula nang pakasalan kita, naging pabigat ka lang. Ako ang bumubuhay sa'yo. Ako ang nagbibigay ng lahat ng luho mo. Pero anong ibinigay mo sa akin? Kahit anak, hindi mo ako mabigyan. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Alon sa gitna ng kanyang pagluha. Kung alam lang ni Marco na bawat kontrata, bawat matagumpay na negosasyon, at bawat sentimong kinikita ng kumpanya ay bunga ng mga gabing puyat ni Alon sa pag-aayos ng mga estratehiyang hindi kayang intindihin ng asawa. Ngunit pinili niyang manahimik. Pinili niyang maging anino ni Marco dahil mahal niya ito. Bago pa man siya makasagot, isang matandang boses na puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Si Donna Aurora. Ang biyenan niyang kailanman ay hindi siya tinanggap bilang kapantay. Bakit naririto pa ang babaeng yan? Utos ni Donna Aurora sa mga kasambahay na nasa likuran niya. Kunin niyo ang lahat ng basurang pag-aari niya at itapon sa labas. Ngayon din. Mama, parang awan niyo na. Gabi na at malakas ang ulan. Hayaan niyo muna akong magpaliwanag. Pagsusumamo ni Alon habang lumalapit sa matanda upang humalik sa kamay, isang kaugaliang kailanman ay hindi niya nakalimutan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ni Donna Aurora, isang malakas na tulak ang nagpabuwal sa kanya sa sahig. Napasigaw si Alon nang tumama ang kanyang balakang sa matigas na marmol. Ang sakit ay gumuhit
mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta para sa kaligtasan ng kanyang anak, nakita niya ang kanyang maliit na maleta na itinapon ng mga tauhan ni Donna Aurora sa labas ng pinto, direkta sa putikan sa ilalim ng rumagasang ulan. Lumapit si Marco sa kanya, hindi upang tulungan siyang tumayo, kundi upang ihagis ang isang bungkos ng pera sa kanyang mukha. Ang mga papel na bills ay nagliparan, tila mga tuyong dahon na walang halaga sa harap ng kanyang wasak na pagkatao. Umalis ka na bago ko patawagin ng mga security. At huwag na huwag mong sasabihing anak ko ang dinadala mo kung sakaling magbuntis ka man sa kung sinong sundalo mo nakuha yan. Hinding-hindi tatanggap ng basura ang pamilya de Vega. Mariing sabi ni Marco. Dahan-dahang tumayo si Alon. Ang bawat galaw ay puno ng hapdi. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humiyaw. Ang tanging maririnig lamang sa kusina ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas at ang tunog ng kumukulong sabaw na ngayon ay nag-uumapaw na sa kalan. Tila sumasagisag sa emosyong pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang basang maleta sa gitna ng dilim. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa bahay na itinuring niyang palasyo, kung saan ang kanyang mga pangarap ay naging abo sa loob lamang ng isang gabi. Ang malamig na tubig ng ulan ay humahaplos sa kanyang mukha, hinahaluan ng kanyang mga luha na hindi na tumitigil sa pag-agos. Habang naglalakad palayo sa ilalim ng madilim na langit, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong tapat bago ito matutong lumaban? Itinanim ni Alon ang kanyang mga kuko sa palad hanggang sa magdugo ito. Ang sakit ng katawan ay pansamantala, ngunit ang sugat sa kanyang kaluluwa ay magsisilbing mitsa ng isang apoy na hinding-hindi nila mapapatay. Ang bawat hakbang ni Alon sa basang kalsada ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang bawat patak ng malamig na ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagnanais na pumatay sa init ng kanyang katawan. Ngunit hindi ang lamig ng bagyo ang tunay na nagpapanginig sa kanya, kundi ang alaala ng mukha ni Marco habang tinatapon nito ang kanilang sumpaan sa putikan. Naramdaman ni Alon ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Huminto siya sa tapat ng isang madilim na eskinita. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Tila pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob mula sa kalupitan ng mundo. Bumigat ang kanyang mga talukap habang ang kanyang katawan ay tuluyang sumuko sa pagod at lamig ng semento. Ma'am, Maam, gising po kayo. Diyos ko, basang-basa na kayo rito. Isang boses ang unti-unting nanggising sa kanyang nanghihinang diwa. Idinilat ni Alon ang kanyang mga mata at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na kapote. Si Mang Tino, isang basurero na madalas niyang nakikita noon sa gilid ng kanilang subdivision, ay nakayuko sa kanya nang may pag-aalala. Ang amoy ng basang basura at lumang plastik ay bumalot sa paligid. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang amoy na iyon ay tila mas mabuti pa kaysa sa bango ng mamahaling pabango sa loob ng bahay ng mga De Vega. Inakay siya ni Mang Tino patungo sa isang maliit na kariton na may bubong na yero. Dito, sa gitna ng mga plastik na bote at lumang diaryo, nahanap ni Alon ang kanyang unang kanlungan. Sa kabila ng sariling kahirapan, kinuha ng matanda ang isang tuyong sako at ibinalot sa nanginginig na balikat ni Alon. Salamat po, Tay Tino, bulong ni Alon. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas sa pagod. Huwag po kayong mag-alala, Mama Lon. Ligtas po kayo rito. Bakit po kayo nasa labas sa ganitong oras? At ang kalagayan niyo pa? Nag-aalalang wika ng matanda. Napatingin sa kanyang tiyan na puno ng katanungan, ngunit walang bahid ng panghuhusga. Hindi agad sumagot si Alon. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginamit ang disiplina na hinubog sa kanya
bilang dating opisyal ng militar. Isang malalim na paghinga, 3 segundong pagpigil, dahan-dahang pagpapakawala. Ipinatong niya ang 2 daliri sa gilid ng kanyang leeg. Sinusukat ang pulso. Mabilis, ngunit regular. Kontrolado. Unti-unti niyang pinakalma ang sarili. Hindi ito ang unang pagkakataong naharap siya sa panganib. Ngunit ito ang unang beses na hindi lang sarili niya ang kanyang pinoprotektahan, kundi pati ang batang dinadala niya. Nang muling dumilat si Alon, nawala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan niyo ng malamig na determinasyon, ang parehong tingin ng isang strategist na sanay magplano kahit sa gitna ng kaguluhan. Pinakiramdaman niya ang bawat bahagi ng kanyang katawan, hinahanap ang anumang senyales ng pagdurugo. Sa bawat paghinga, itinuon niya ang kanyang isip sa kanyang sinapupunan. Mabuhay ka, anak. Hindi tayo pwedeng mamatay rito. Hindi ito ang magiging katapusan natin. Paulit-ulit niyang sambit sa kanyang isipan. Ang kanyang kaalaman sa tactical survival ay muling nagising mula sa mahabang pagkakatulog sa loob ng kusina. Ang takot ay dahan-dahang pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Nang medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam, kinapa ni Alon ang loob ng lihim na bulsa ng kanyang duster. Doon, nakatago ang isang maliit na USB drive na kulay pilak. Ito ang Pandora's Box ng pamilya De Vega. Nakapaloob dito ang lahat ng kanyang mga dokumento, ang mga original na disenyo ng kumpanya, at ang mga sikretong transaksyon na siya mismo ang nag-ayos para kay Marco. Sa loob ng 5 taon, naging isang tapat na asawa lamang siya, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pagiging isang strategist. Ang USB na ito, ang kanyang sandata, ang kanyang buhay, at ang magiging mitsa ng pagbagsak ng mga taong umabuso sa kanya. Taitino, may barya po ba kayo para sa telepono? Tanong ni Alon nang makitang tumila na nang bahagya ang ulan. Kinuha ng matanda ang iilang barya mula sa kanyang bulsa at iniabot ito ng walang pag-aalinlangan. Sa tulong ni Mang Tino, narating ni Alon ang isang lumang payphone sa tapat ng isang saradong sari-sari store. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numerong burado na sa lahat ng records ng kumpanya, ngunit nakaukit sa kanyang memorya. Pagkatapos ng 3 tunog, isang boses na baritono at puno ng awtoridad ang sumagot sa kabilang linya. "This is an unlisted line. Who is this?" Huminga ng malalim si Alon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kadiliman ng kalsada, ngunit ang kanyang tinig ay biglang nagbago. Wala na ang lambot ng isang asawa. Ang natira ay ang talas ng isang pinuno. Haban calling. Code, Red Resurrection. General, kailangan ko ng backup. Katahimikan ng namayani sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo bago muling sumagot ang general ng may gulat at labis na respeto. "Colonel Alon, is that really you? 5 years. Where are you?" Tumingin si Alon sa kanyang sariling refleksyon sa basang salamin ng payphone. Isang babaeng sugatan, basa at hapo. Ngunit may apoy sa mga mata na kayang magsunog ng isang imperyo. "Wala na ang koronel na kilala niyo, General. Ang tumatawag ngayon ay ang babaeng wala nang natitira, kundi ang galit. At kailangan ko ang lahat ng resources na itinago natin. Sisimulan na natin ang paglilinis." Isang malamig na simoy ng hangin mula sa air conditioning unit ang sumalubong kay Alon nang bumukas ang makapal na pintuang bakal ng isang tagong silid sa tuktok ng isang inabandonang gusali. Wala na siya sa maulan at maputik na kalsada. Matapos ang tawag niya kay General, agad siyang sinundo ng isang itim na sasakyan at dinala sa lumang command center na ito. Ang mismong lugar kung saan niya tinalikuran ang kanyang ranggo 5 taon na ang nakararaan. Dahan-dahan siyang naupo sa isang itim na silyang gawa sa balat na nakaharap sa isang malapad na lamesang puno ng mga patay na monitor.
Ang tahimik na silid ay tila isang malaking puntod ng kanyang nakaraan, naghihintay na muling mabuhay. Ipinatong niya ang kanyang mga nanginginig na kamay sa malamig na ibabaw ng lamesa. Sa paglapat ng kanyang mga palad sa makinis na kahoy, tila bumalik ang kanyang gunita. 5 taon na ang nakalilipas. Nariyan pa sa kanyang isipan ang imahe ni Marco na nakaluhod. Umiiyak na parang isang bata dahil malapit nang ideklarang bangkarote ang kumpanya ng mga De Vega. Wala itong alam sa pamamalakad at ang ina nitong si Donna Aurora ay walang ibang ginawa kundi waldasin ang natitirang yaman ng pamilya. Bilang isang babaeng nagmamahal, ginamit ni Alon ang kanyang posisyon bilang isang top-tier intelligence strategist ng militar. Gabi-gabi siyang nagpuyat. Sinusuri ang mga kahinaan ng mga kakumpetensya, gumagawa ng mga financial projection at bumubuo ng mga sikretong kontrata na mag-aangat muli sa bumabagsak na imperyo. Ibinigay niya ang lahat ng plano kay Marco at hinayaan itong angkinin ang lahat ng papuri. Para sa pag-ibig, isinuko ni Alon ang kanyang uniforme, tiniklop ang kanyang mga pangarap at isinuot ang apron ng isang masunuring asawa upang pabusugin ang lumulobong ego ng kanyang asawa. Nabalik lamang ang diwa ni Alon sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Tila ipinapaalala ng kanyang anak na tapos na ang panahon ng pagiging martir. Ang pagmamahal na ibinigay niya ng buong buo ay sinuklian ng isang pagtataksil na walang kapatawaran. Isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Dala ang lahat ng pighati bago niya kinuha ang pilak na USB mula sa kanyang bulsa. Itinusok niya ang maliit na kagamitan sa gilid ng pangunahing computer. Nang lapatan ng kanyang daliri ang power switch, sunod-sunod na nagliwanag ang malalaking monitor sa kanyang harapan. Ang asol na liwanag ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay diin sa malamig at walang awang ekspresyon ng kanyang mga mata. Bago pa man naging isang palasyo ang mansyon ng mga De Vega at naging isang higante ang kanilang kumpanya, si Alon ang naglatag ng pundasyon nito. Siya ang arkitekto ng kanilang yaman at siya rin ang nagdisenyo ng kanilang security at financial systems na inakala nilang hindi mapapasok ni Newman. Sa ilang mabilis na pagtipa sa keyboard, bumukas ang mga nakatagong folder. Nakita niya ang bawat sentimong inilalabas ni Marco, ang mga lihim na offshore accounts at ang mga pondong kinukuha nito para sa mga luho ni Elena. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pagmamatsyag. Inakses ni Alon ang mga security camera ng mismong mansyon na itinayo mula sa kanyang mga sakripisyo. Nahati ang screen sa iba't ibang anggulo ng bahay. Nakita niya ang mga kasambahay na naglilinis ng putik sa pintuan kung saan siya itinaboy kanina. Nakita niya si Donna Aurora na masayang umiinom ng tsaa sa sala, tila walang pamilyang sinira. At nang ilipat niya ang camera sa master bedroom, napakuyom ang kanyang mga kamao. Sa loob ng kwartong yon, kung saan pinlano niya ang kinabukasan nila ni Marco, nakaupo si Elena sa harap ng malaking salamin. Si Marco ay nakatayo sa likuran nito, hinahalikan ang balikat ng babae habang may hawak na baso ng alak. "See? I told you she's gone for good, babe. Wala nang iipal sa atin. Tayo na ang may-ari ng lahat ng ito." Pagyayabang ni Marco habang nakangiti sa salamin. Tumawa si Elena, isang tawang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng computer na tila kumukutya sa sugatang puso ni Alon. Buti naman, ang baho ng duster ng babaeng yon nakakasira ng aesthetic ng bahay natin. Speaking of aesthetic, I found something sa lumang cabinet niya. Kinuha ni Elena ang isang lumang kahita na gawa sa pelus. Pamilyar na pamilyar kay Alon ang kahon na yon. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Alon habang pinapanood ang bawat galaw ng babae. Binuksan ni Elena ang kahon at inilabas ang isang antigong kwintas na may malaking esmeralda. Ito ang nag-iisang pamana ng yumaong ina ni Alon. Ang tanging alaala ng kanyang tunay na pamilya na iningatan niya ng higit
sa kanyang sariling buhay. Walang pakundangan itong isinuot ni Elena sa kanyang leeg. Umaarte na parang isang tunay na reyna. Oh, vintage! Ang ganda nito, Marco. Akin na lang to, ha? Malanding pakiusap ni Elena. Walang pag-aalinlangang tumango si Marco. Kahit ano, babe, basura lang sa kanya yan. Mas babagay yan sa tunay na reyna ng buhay ko. Sa loob ng madilim na command center, isang luha ang tumulo mula sa mata ni Alon. Ngunit hindi na ito luha ng kahinaan o ng awa sa sarili. Ito ay luha ng isang naputol na pasensya. Tinitigan niya ang mukha ni Elena sa screen na suot ang kwintas ng kanyang ina. Ang galit na matagal na niyang ibinabaon sa pangalan ng pag-ibig ay sumabog. Nag-iiwan ng isang matinding pangako sa kanyang kaluluwa. Sisiguraduhin niyang ang mismong yaman na ipinagmamalaki ng mga ito ang siyang magiging kadena na sasakal sa kanila. Ang sikat ng araw ay masiglang tumatagos sa malalapad na salamin ng pinakamataas na opisina sa De Vega Tower. Nakaupo si Marco sa kanyang silyang gawa sa pinakapinong balat. Ninanamnam ang kapangyarihang matagal na niyang inaangkin. Sa kanyang isipan, ang pagpapalayas kay Alon ay ang pagpuksa sa kaisa-isang kadena na pumipigil sa kanyang kalayaan. Wala nang nakababagot na asawang nagpapaalala ng kanyang mga responsibilidad, wala nang malungkot na mukhang sumasalubong sa kanya sa bahay. Siya na ngayon ang ganap na hari ng kanyang imperyo. Ngunit ang kayabangan ng isang huwad na hari ay madaling gumuho. Ang mataginting na pag-ingay ng telepono sa ibabaw ng mahogany na lamesa ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang pangalan ni Mr. Cheng, ang pinakamalaking imbestor ng kanilang bagong proyekto, ay nag-iwan ng kaba sa kanyang dibdib. Pilit na inayos ni Marco ang kanyang boses upang magtunog profesional at buo ang kumpiyansa bago niya sagutin ang tawag. Mr. Cheng, good morning! Kumusta ang napag-usapan nating joint venture? Masiglang bati ni Marco. Ang sagot sa kabilang linya ay hindi ang inaasahan niyang papuri. Ang boses ng matandang negosyante ay magaspang at puno ng pagkadismaya. Sinumbatan nito si Marco tungkol sa isang napakahalagang sugnay sa kontrata, isang safety net clause na pinoprotektahan ng mga imbestor mula sa pagkalugi. Hinahanap nito ang detalyadong paliwanag na nakasanayan nilang matanggap mula sa kumpanya. Nanginig ang kamay ni Marco. Ang totoo, kailanman ay hindi niya binasa ang mga detalyeng yon. Tuwing may malaking negosasyon, si Alon ang nagpupuyat upang himayin ang bawat pahina. Habang siya ay pumipirma lamang, kinabukasan, na tila ba siya ang umisip ng lahat. I will have my legal team review it immediately, Mr. Cheng. Baka may na-miss lang kaming detalye. Nauutal na palusot ni Marco, habang ang malamig na pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. I don't need your legal team, Marco. I need the strategists who wrote the previous contracts. Kung hindi nyo aayusin ito hanggang bukas, aatras ako sa proyekto. Ang mabilis na pagbaba ng telepono ng imbestor ay nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa buong opisina. Napahawak si Marco sa kanyang sentido. Ang presyon ay unti-unting sumasakal sa kanyang kalmado sanang umaga. Bago pa man niya matawag ang kanyang sekretarya upang hagilapin ang mga lumang dokumentong iniwan ni Alon, muling umilaw ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Elena ang lumitaw sa screen. Huminga ng malalim si Marco bago sumagot. Babe, medyo busy ako ngayon. May problema sa kumpanya. Marco, honey, andito ako sa isang exclusive boutique sa Makati. The limited edition Birkin bag is here. Kailangan ko ito para sa gala natin next week. Everybody needs to know that the new Mrs. De Vega has arrived. Bibilin ko na, ha? I'll use your platinum card. Malanding pakiusap ni Elena sa kabilang linya. Walang kaalam-alam o sadyang walang pakialam sa tensyong dinaranas ng lalaki. Pilit na nilunok ni Marco ang kanyang inis. Ang ego na nagtulak sa kanyang ipagpalit ang isang tahimik na buhay para sa isang babaeng puno ng luho ay siya ring ego na pumipigil sa kanyang tumanggi. Okay, babe. Go ahead. Just buy whatever makes you and our baby happy.
Habang pilit na pinagtatakpan ni Marco ang unti-unting pagguho ng kanyang pundasyon sa isang madilim at tahimik na silid sa kabilang dulo ng syudad, tahimik na pinapanood ni Alon ang buong senaryo. Nakikita niya ang bawat galaw ng mga pondo sa kanyang monitor. Ang mga numerong bumabagsak, ang mga emails ng pag-atras ng mga investor, ito ang simponya ng kanyang paghihiganti. Sa isang kamay, hawak niya ang isang baso ng mainit na gatas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang umbok na tiyan. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dati-rati, kapag nagkakaproblema ang kumpanya, nakakalimutan niyang kumain dahil sa pagmamadaling isalba ang pangalan ng kanyang asawa. Ngayon, malaya niyang napapakain ang kanyang sarili at inaalagaan ng sanggol sa kanyang sinapupunan habang hinahayaan niyang malunod si Marco sa sarili nitong katangahan. Nakikita mo ba, anak? Malambing na bulong ni Alon sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa asul na liwanag ng screen. Ang isang toring itinayo sa kasinungalingan ay madaling itutumba ng kahit isang mahinang ihip ng hangin. At tayo pa lang ang simoy, hindi pa tayo ang bagyo. Sa parehong oras, sa isang mamahaling jewelry store na puno ng kumikinang na brilyante at ginto, nakaupo si Donna Aurora kasama ang kanyang mga elitistang kaibigan. Ang kanyang tawa ay pinakamalakas sa buong tindahan habang nagyayabang tungkol sa pagpapalayas niya sa manugang na itinuturing niyang isang hampas lupa. Mabuti na lang at nakita na ng anak ko ang liwanag. Wala namang maidudulot na mabuti ang babaeng iyon sa pamilya namin. Ngayon, dahil magkakaroon na ako ng tunay na apo kay Elena, kukunin ko ang ruby necklace na yan bilang regalo sa sarili ko. Nakangiting utos ni Donna Aurora sa manager ng tindahan. Kinuha niya ang kanyang itim na credit card mula sa kanyang mamahaling bag at may pagmamalaking iniabot ito. Pinanood ng kanyang mga kaibigan ang bawat kilos niya, puno ng inggit sa karangyaan ng ginang. Ngunit ang nangiting iyon ay mabilis na naglaho nang bumalik ang manager na may halong pag-aalangan sa mukha. Pasensya na po, senyora. Tumanggi po ang makina. Decline po ang inyong card. Mahinang paliwanag ng manager na pilit na iniiwasang marinig ng ibang mga parokyano. Namula ang mukha ni Donna Aurora sa hiya at galit. Anong declined? Baka sira ang makina nyo. Subukan mo ulit o baka gusto mong ipasara ko itong tindahan nyo. Nanginginig na muling ipinasok ng manager ang card sa makina, ngunit parehong mensahe ang lumabas. Isang tahimik na abiso mula sa bangko ang pumasok sa telepono ng manager, dahilan upang mas lalo itong mamutla. Senyora, hindi po sira ang makina. Nakatanggap po kami ng abiso mula sa bangko. Ang inyong personal na account at ang pondo ng inyong pamilya ay naka-freeze simula pa kaninang madaling araw. Wala po kayong kahit isang sentimo na maaaring makuha. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Donna Aurora. Sa harap ng kanyang mga kaibigang tahimik na nagbubulungan, ang reyna ng mansyon ay nakaramdam ng isang matinding kilabot na gumapang mula sa kanyang paanan hanggang sa kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan kung paano, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang pangalan ang biglang nag-echo sa gitna ng kanyang pagkataranta. Alon, malamig ang ihip ng hangin sa loob ng paboritong pamilihan ng mga nasa mataas na lipunan. Ngunit para kay Alon, ito ay isa lamang ordinaryong lugar. Suot ang isang simpleng puting bestida na malinis at maayos. Naglalakad siya nang may tuwid na tindig patungo sa isang tindahan ng mga damit pambata. Ibang-iba ang pakiramdam niya ngayon kumpara sa mga nakaraang araw. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na kapayapaan ng isang taong alam na ang hawak na mga baraha, habang maingat niyang sinusuri ang isang maliit na sapatos na kulay bughaw. Isang matinis na boses ang pumunit sa tahimik na atmosfera ng tindahan. Ang boses na yon, na matagal nang nag-iwan ng lamat sa kanyang pagkatao, ay muling umalingaw-ngaw upang subukin ang kanyang pasensya. Oh my God, Marco,
Look who's here. Hindi ko alam na pinapapasok na pala ang mga pulubi sa ganitong ka-exclusive na mall. Hindi nagmadaling lumingon si Alon. Dahan-dahan niyang ibinalik ang munting sapatos sa istante bago niya hinarap ang pinanggalingan ng tinig. Nakatayo roon si Elena, nakakapit ng mahigpit sa braso ni Marco. Puno ng mamahaling paper bags ang mga kamay ng lalaki. Samantalang si Elena ay tila isang naglalakad na manikin ng mga pinakabagong disenyo ng alahas at damit. Nagsalubong ang mga kilay ni Marco nang makita niya ang dating asawa. Ang inis at pagkairita ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Alon, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba kami? Sinabi ko na sa'yo. Tapos na tayo. Huwag kang gumawa ng eksena rito at baka ipakaladkad kita sa mga gwardya. Isang mapait at nakakakutya na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon. Kung dati ay luluha siya at magmamakaawa sa tuwing pinagsasalitaan siya ng masama ni Marco, ngayon ay tila nakikinig lamang siya sa isang asong kahol, ngunit walang ngipin. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo, Marco. Malumanay, ngunit madiin na sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit sapat ang diin upang maramdaman ang bigat nito. Pumunta ako rito para bumili ng kailangan ng anak ko. Wala akong panahong sundan ang mga basurang inilabas ko na sa buhay ko. Namula ang mukha ni Elena sa galit. Binitawan niya ang braso ni Marco at humakbang palapit kay Elon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paghamak. Inikot niya ang kanyang paningin mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang pagkatao ni Alon. Basura? Excuse me, tignan mo nga yung suot mo, mukhang binili lang sa bangketa. At anong anak ang sinasabi mo? Baka anak sa labas na pilit mong isinisiksik kay Marco para makahingi ka ng sustento. At least itong dinadala ko, legitimate de Vega. Ako ang tunay na reyna niya, kaya huwag kang magmalinis. Sa halip na masaktan, isang nakatatakot na kalmado ang bumalot kay Elon. Pinagmasdan niya si Elena. Kinikilatis ang bawat bakas ng kolorete at ang bawat kinang ng ginto sa katawan nito. Ang pagiging isang intelligence strategist ni Alon ay hindi lamang ginagamit sa mga kontrata ng kumpanya. Sanay siyang maghukay ng mga nakabaong sikreto na pilit pinagtatakpan ng mga taong mapagpanggap. Humakbang si Alon palapit kay Elena. Automatikong napaatras ang kabit. Tila nakaramdam ng isang hindi nakikitang panganib mula sa presensya ng dating asawa. Legitimate? Ibinulong ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Elena. Napakagandang pakinggan. O baka gusto mong pag-usapan natin ang mga lehitimong utang mo sa VIP room ng isang underground casino sa Macau. 2 taon na ang nakakalipas. O marahil, mas gusto mong ipaliwanag kay Marco kung bakit nakarehistro ang tunay mong pangalan bilang isang entertainer sa isang kilalang nightclub sa probinsya bago ka biglang naging isang inosenteng socialite? Tila naubusan ng dugo ang mukha ni Elena. Ang kanyang mapangasar na ngiti ay napalitan ng panginginig ng mga labi. Ang mga mata niya ay nanlaki sa matinding takot at gulat. Paano nalaman ng isang hamak na asawa ang mga impormasyong yon na ginastusan niya ng malaki upang mabura? Lumingon si Marco kay Elena. Ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding pagkalito at pagdududa. Anong kasino ang sinasabi niya, Elena? Anong club? Babe, don't listen to her. Nagsisinungaling siya. Sinasiraan niya lang ako para mag-away tayo. Natatarantang sagot ni Elena habang pilit na kinakapitan muli ang braso ni Marco. Ngunit ang lalaki ay nanigas lamang sa kanyang kinatatayuan. Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng pinakamamahaling ginto at seda, Elena. Patuloy ni Alon ng walang pag-aalinlangan. Ang katotohanan ay alam ng lahat kung saang putikan ka nagmula. Ang peke ay mananatiling peke kahit ilagay pa sa palasyo. Bago pa man makasagot si Marco upang ipagtanggol ang kanyang sarili o ang kanyang bagong kinakasama, isang malakas na panginginig mula sa kanyang bulsa ang umagaw sa kanyang atensyon. Kinuha niya ang kanyang telepono
Naiinis na may umabala sa mainit na tensyon. Ngunit nang basahin niya ang mensaheng natanggap mula sa isang hindi kilalang numero, tuluyang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nakatitig siya sa isang litrato ng pahina mula sa kanyang lihim na ledger, ang mismong dokumento na nagpapatunay ng milyon-milyong pisong hindi idineklara sa buwis. Mga pondong itinago niya sa mga offshore accounts. Sa ibaba ng larawan ay may isang maikling mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. The Bureau of Internal Revenue is waiting for this, Mr. De Vega. TikTok. Inangat ni Marco ang kanyang nanginginig na paningin. Hinahanap ang mga mata ni Alon na ngayon ay tahimik na naglalakad palayo. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga hakbang ay puno ng kapangyarihan. Iniiwan silang dalawa na unti-unting nilalamon ng sarili nilang mga kasinungalingan. Mabigat ang bawat hakbang ni Alon nang muli siyang tumapak sa malawak na hardin ng mansyon ng mga De Vega. Ang nagtataasang pader at ang naglalakihang haligi na dati niyang itinuturing na tahanan ay tila naging mga rehas ng isang malaking kulungan na puno ng mapapait na alaala. Wala siyang balak na bumalik sa impyernong ito, ngunit kailangan niyang kunin ang lumang tala-arawan ng kanyang yumaong ina na naiwan sa isang maliit na kahon sa silid-imbakan. Para kay Alon, ang aklat na yon ang nag-iisang yaman na hindi kayang bayaran ng kahit anong salapi. Nina Marco. Pagbukas ng naglalakihang pintuang gawa sa inukit na kahoy, bumungad sa kanya ang malamig at mapang-uyam na ngiti ni Donna Aurora. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silyang pelos sa gitna ng sala, humihigop ng mainit na tsaa mula sa isang mamahaling porselanang tasa. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Well, look what the cat dragged in. Bumalik ba ang pulubi para manghingi ng limos? Panimula ni Donna Aurora. Ang tinig ay matalim at puno ng panghahamak na sinadyang iparinig sa mga kasambahay na nakatungo sa gilid. Hindi nagpatinag si Alon. Pinanatili niya ang kanyang tuwid na tindig at ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kukunin ko lang ang mga personal kong gamit na naiwan sa bodega, Donna Aurora. Wala akong interes sa mga basura niyo. Isang halakhak na walang bakas ng tuwa ang pinakawalan ng matanda. Basura? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa mismong bahay na nagpakain sa'yo. Ganyan talaga kayong mga isinilang sa imburnal. Kahit bihisan ng ginto, babalik at babalik pa rin kayo sa putikan kung saan kayo nabibilang. Sige, kunin mo ang mga basahan mo at lumayas ka agad sa paningin ko. Habang naglalakad patungo sa madilim na silid-imbakan, nakaramdam si Alon ng isang kakaibang kutob. Masyadong naging madali ang pagpapapasok sa kanya. Bilang isang sinanay na opisyal ng paniktik, alam niyang ang ganitong katahimikan ay madalas na sinusundan ng isang malakas na pagsabog. Kinuha niya ang kanyang maliit na kahong-kahoy at maingat itong niyakap sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pangunahing pintuan, ang nakabibinging atungal ng sirena ng pulisya ay pumunit sa tahimik na hapon. Ang asul at pulang liwanag ay mabilis na naglaro sa mga salaming bintana ng mansyon. Sunod-sunod na pumasok ang 3 unipormadong opisyal. Ang kanilang mga mabibigat na sapatos ay dumagundong sa makinis na marmol na sahig. Kaalinsabay ng pagpasok ng mga alagad ng batas ay ang biglaang pag-iyak ni Donna Aurora. Isang dramatikong pag-arte na tila pang pelikula. Officer? Buti at dumating kayo agad. Ang babaeng yan. Matalim na itinuro ni Donna Aurora si Alon habang umaarteng kinakapos ng hininga at inaalalayan ng isang kasambahay. Siya ang magnanakaw. Kinuha niya ang diamond necklace ko na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Pumasok siya rito para maghiganti dahil pinalayas siya ng anak ko. Nanatiling kalmado si Alon kahit paramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Wala akong kinukuha. Pumunta ako rito para sa mga lumang gamit ng ina ko. Sinungaling! Sigaw ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na pilit na inilalabas. Kapapasok mo lang sa kwarto ko kanina.
Inspeksyonin niyo ang dala niya, officer. Sigurado akong itinago niya yan diyan. Walang pasubaling lumapit ang isang pulis at inagaw ang kahong-kahoy mula sa pagkakayakap ni Alon. Ibinuhos ng opisyal ang laman nito sa ibabaw ng lamesa, kasabay ng pagbagsak ng mga lumang litrato at ng tala-arawan ng kanyang ina, isang kumikinang na kwintas na puno ng brilyante ang gumulong at tumama sa tasa ng tsaa ni Donna Aurora. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Alon nang mapagtanto ang lahat. Ibinigay ng mga kasambahay ang impormasyon ng kanyang pagdating. Habang siya ay kinakausap ni Donna Aurora, may isang lihim na naglagay ng kwintas sa loob ng kanyang kahon. Isa itong napakalinis at napakaruming patibong. Ayan ang ebidensya. Hulihin niyo na ang patay gutom na yan. Buong pagmamalaking utos ng biyenan, ang ngiti ng tagumpay ay bahagyang sumilip sa likod ng mga pekeng luha nito. Lumapit ang dalawang pulis upang hawakan ang magkabilang braso ni Alon. Sa biglaang paghila sa kanya, isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Napaigik si Alon at automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ay tila isang mainit na patalim na umiikot sa kanyang sinapupunan, bunga ng matinding stress at pagkapagod. Nanghina ang kanyang mga tuhod, ngunit pilit siyang idiniretso ng mga nakahawak na opisyal. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pintuan at pumasok si Marco. Suot ang isang mamahaling suit na ipinagawa pa sa Europa. Pinagmasdan niya ang buong eksena. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak, ang mga pulis, ang mamahaling kwintas sa lamesa, at ang kanyang dating asawa na namimilipit sa sakit habang hawak ang malaking tiyan nito. Anak, ninakawan tayo ng babaeng yan. Mabuti na lang at nahuli ko bago pa siya makatakbo. Sumbong ni Donna Aurora. Mabilis na yumakap sa anak upang ipagpatuloy ang kanyang panlilinlang. Nagtagpo ang mga mata ni na Marco at Alon. Umaasa ang isang maliit na bahagi ng puso ni Alon na makakakita siya ng kahit nakatiting na pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaking minahal niya ng 5 taon. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay isang mapang-asar at walang awang ngiti. Lumapit si Marco kay Alon, yumuko ng bahagya upang itapat ang kanyang bibig sa tainga nito. I knew it, bulong ni Marco. Ang boses ay may halong dumi at pang-iinsulto. Wala ka na kasing makuhang pera sa akin, kaya napilitan ka ng magnanakaw. Ganyan ka kadesperada, Alon. Hulihin niyo na yan, officer. Gusto kong mabulok sa kulungan ng babaeng iyan, kasama ng kung sino mang batang dinadala niya. Naramdaman ni Alon ang malamig at mabigat na posas na inilagay sa kanyang mga pulso. Habang inilalabas siya ng mga pulis sa pintuan, pilit niyang tinitiis ang matinding pananakit ng kanyang tiyan. Lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita ang nakakabaliw na ngiti ng tagumpay sa mukha ni na Marco at Donna Aurora. Inakala nilang nabali na nila ang kanyang mga pakpak. Inakala nilang tuluyan na siyang natalo. Ngunit sa likod ng namumutla niyang labi at pawisang noo dahil sa sakit ng pagbubuntis, ang utak ng isang henyong estratehista ay mabilis nang nagkalkula. Hindi alam ng mga demonyong nagdiriwang sa loob ng mansyon na ang bawat sulok ng bahay na yon ay may mga nakatagong kamera na siya mismo ang nag-install. Ang bitag na inakala nilang papatay sa kanya ay ang mismong lubid na ibibigtin niya sa kanilang mga leeg. Malamig ang bakal na silyang inuupuan ni Alon sa loob ng presinto, ngunit mas malamig ang titig na ipinupukol niya sa pader ng investigasyon. Ang matalim na liwanag ng fluorescent lamp sa kisame ay tila sumusuri sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Subalit wala ni katiting na takot ang mababakas sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang umbok na tiyan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unti nang nawala. Napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tiniis niya ang lahat ng pang-aalipusta. Ngunit ang paggamit sa batas upang ikulong siya ng walang kasalanan ay isang linyang hindi sana tinawid ng mga De Vega. Ang pagbukas ng mabigat na pintuan ng kwarto ay naghudyat ng pagdating ng mga demonyo
ng kanyang nakaraan. Pumasok si Marco na may suot na mayabang na ngiti. Kasunod si Donna Aurora na nagpupunas ng mga pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo at ang kanilang pampamilyang abogado na mukhang handang managpang ng inosente. Officer, tapusin na natin ito. Gusto kong masiguro na hindi makakapagpiyansa ang babaeng yan. Magnanakaw siya at mapanganib siya sa pamilya ko. Mariing utos ni Marco sa investigador na nakaupo sa harap ng makina de kumbati. Tiningnan niya si Alon na parang isang basurang nakakalat sa kalsada. Tignan mo nga ang sarili mo, Alon. Kung nakipaghiwalay ka lang sana ng maayos at hindi naging gahaman, hindi ka aabot sa ganito. Pilit na umiyak si Donna Aurora. Umaarteng tila labis na nasaktan. Ang kwintas na yon ay pamana pa ng lola ko, officer. Halos mamatay ako sa kaba nang malamang kinuha ng babaeng iyan. Palibhasa ay galing sa squatter, kaya walang modo. Sa halip na umiyak at magmakaawa, isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani kay Alon. Tiningnan niya ang mag-ina. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Parang isang malalim na dagat na nagbabadya ng isang nakamamatay na tsunami. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan. Ang posas sa kanyang mga kamay ay lumikha ng isang matunog na kalansing nang ipatong niya ito sa ibabaw ng lamesa. Tapos na ba kayong mag-imbento ng kwento? Malumanay ngunit matalim na tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Kahit isang beses, napakunot ang noo ni Marco. Anong sinasabi mo? Huli ka na sa akto, Alon. Nakita mismo sa gamit mo ang kwintas ni Mama. Lumingon si Alon sa investigador na kasalukuyang nag-aayos ng mga papeles. Officer, bago niyo isara ang kasong ito at tuluyang magmukhang tanga ang presintong ito sa harap ng husgado, maaari ko bang mahiling na isaksak niyo ang USB na nasa bulsa ng aking palda sa inyong computer? Mayroon lamang akong maikling pelikula na nais ipapanood sa kanila. Nagkatinginan ang mga pulis. Sa kabila ng pagtutol at pagrereklamo ni Donna Aurora, kinuha ng isang pulis ang maliit na pilak na USB at isinaksak ito sa monitor. Nagdilim ang screen ng ilang segundo bago lumabas ang isang napakalinaw na kuha mula sa isang nakatagong kamera. Ito ay ang mismong bodega ng mansyon ng mga De Vega. May oras at petsa ng araw na yon. Sa video, malinaw na nakikita ang pagpasok ni Donna Aurora habang kinakausap ni Alon ang isang kasambahay sa labas. Lumingalinga ang matanda. Kinuha ang brilyanteng kwintas mula sa sarili nitong bulsa at maingat na inipit sa ilalim ng mga lumang litrato sa loob ng kahon ni Alon. Bago ito mabilis na lumabas na may malademonyong ngiti sa labi. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Tila nawala ng dugo ang mukha ni Donna Aurora. Ang kanyang pekeng pag-iyak ay naputol, naiwan ng isang nakangangang bibig na hindi makahanap ng salita upang ipagtanggol ang sarili. Si Marco naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi kapani-paniwalang ebidensya na nagpapatunay ng kasamaan ng kanyang sariling ina. Paano nagkaroon ng kamera diyan? Nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nawalan ng yabang, napalitan ng matinding kalituhan. Ako ang nag-install ng buong security system ng mansyon niyo, Marco. Nakalimutan mo na ba? Kahit ang pinakatagong sulok ng bahay na yon ay nakikita ko. Malamig na sagot ni Alon. Binalingan niya si Donna Aurora na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang galing ninyong umarte, Donna Aurora. Sayang at hindi kayo pwedeng manalo ng award sa kulungan. Bago pa man makapagsalita ang abogado ni na Marco upang gumawa ng palusot, bumukas ng malakas ang pinto ng presinto. Ang matunog na hakbang ng mga makikintab na sapatos na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang tindig ay nag-uumapaw sa awtoridad at kapangyarihan. Sa unahan nila ay isang pamilyar at tanyag na figura sa larangan ng batas. Si Attorney Valderrama, ang pinakamataas at pinakakinatatakutang abogado ng militar
at ng mga pinakamayayamang angkan sa bansa. Nanlaki ang mga mata ng abogado ni Marco at automatikong umatras sa takot. Kilala sa buong bansa si Valderrama bilang isang taong hindi natatalo sa husgado. Lumapit si Attorney Valderrama sa lamesa. Hindi man lang tinapunan ng tingin si Marco. Ibinabad niya ang isang makapal na folder sa harap ng investigador. I am Attorney Valderrama, representing my client, Mrs. Alon. Hinihiling ko ang agarang pagtanggal ng posas sa aking kliyente. Utos ng abogado. Ang boses ay dumadagundong sa awtoridad. Tiningnan niya sina Marco at Donna Aurora nang may matinding pagkasuklam. Batay sa ebidensyang ipinakita, ang inyong panig ang nagkasala. We will be filing counter-charges right this minute. Perjury, planting of evidence, false accusation, and intentional emotional and physical distress to a pregnant woman. Sa dami ng kaso nyo, sisiguraduhin kong sa malamig na semento matutulog ang nanay mo ngayong gabi, Mr. De Vega. Teka, nagkakamali kayo. Anak, tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Naghihisterikal na sigaw ni Donna Aurora, kumakapit sa braso ni Marco habang tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ngunit si Marco ay walang nagawa. Tila siya isang estatwa na pinagkaitan ng tinig. Tiningnan niya si Alon. Pilit na hinahanap ang asawang palaging nagpaparaya at nagpapatawad sa kanyang mga pagkakamali. Subalit ang nakita niya ay isang ganap na reyna na nakaupo sa kanyang trono ng hustisya. Dahan-dahang tumayo si Alon matapos tanggalin ng pulis ang kanyang posas. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad. Lumapit siya kay Marco, sapat ang lapit upang maramdaman ng lalaki ang malamig na hangin ng kanyang presensya. Saan? Saan ka kumuha ng pambayad sa abogadong ito, Alon? Sino ka ba talaga? Namamaos na tanong ni Marco. Ang kanyang ego ay tuluyan ng nadurog. Tinitigan siya ni Alon ng diretso sa mga mata. Walang luha, walang pait. Tanging isang purong pangako ng pagkawasak. Wala kang alam sa totoong pagkatao ko, Marco. Mahinang bulong ni Alon. Ngunit sapat upang magpatayo sa mga balahibo ng lalaki. Inakala mo na ako lang ang anino mo. Pero ang totoo, ako ang liwanag na bumuhay sa'yo. At ngayon, papatayin ko ang ilaw. Simula pa lang ito. Kukunin ko lahat ng sa akin. Ang malamig na liwanag mula sa mga naglalakihang monitor ay nagbibigay ng asul na anino sa kalmadong mukha ni Alon. Nakaupo siya sa gitna ng kanyang lihim na command center. Ang kanyang mga mata ay matamang sinusuri ang bawat linya ng dokumentong ipinadala ng kanyang mga dating kasamahan sa paniktik. Ang pag-alam sa kahinaan ng kalaban ay ang unang hakbang sa pagpapanalo ng anumang digmaan. At para kay Alon, ang pinakamalaking kahinaan ni Marco ay ang kanyang bulag na pagmamataas. Sa tulong ng malawak na koneksyon ng militar, hindi naging mahirap para kay Alon na halukayin ang pinakatagong sikreto ng bagong reyna ng mga De Vega. Sa screen, nakapaskil ang kumpletong medical record ni Elena mula sa isang tagong klinika sa probinsya. Totoong may dalang buhay ang babae sa kanyang sinapupunan, ngunit ang mga numero at petsa ay isang malinaw na sampal sa mukha ni Marco. 12 linggo na ang sanggol, malayo sa 8 linggong ipinagmamalaki ni Elena. At ang mas malala, ang nakalakip na lihim na DNA profile na nakuha mula sa isang nakaw na fetal test ng babae ay tumutugma sa isang kilalang lalaki mula sa underground casino kung saan dati itong nagtatrabaho. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon. Ipinagpalit siya ni Marco para sa isang tagapagmanang hindi naman pala magdadala ng dugo ng mga De Vega. Habang tahimik na inihahanda ni Alon ang ganting tatapos sa ilusyon ng kanyang dating asawa, isang mabigat na ulap ng pagdududa ang nagsisimula nang bumalot sa mansyon. Pagod at puno ng kaba dahil sa mga patong-patong na kasong isinampa laban sa kanyang ina, umuwi si Marco na humihingi ng karamay. Inaasahan niyang sasalubungin siya ni Elena ng yakap
at maiinit na salita. Ngunit sa halip, natagpuan niya itong nakatalikod sa balkonahe ng kanilang kwarto, balisa at may kausap sa telepono. Ang paghakbang ni Marco sa malambot na alpombra ay hindi lumikha ng anumang ingay, dahilan upang malinaw niyang marinig ang pabulong, ngunit madiin na tinig ni Elena. Sabi ko naman sa'yo, maghintay ka lang. Huwag mo akong kukulitin ngayon dahil mainit ang ulo ni Marco. Naniniwala siyang sa kanya itong bata, kaya manahimik ka na muna kung gusto mong makakuha ng pera. Ako na ang bahala. Papalabasin kong napaaga ang kabuwanan ko kapag nanganak ako. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang hangin sa loob ng kanyang baga ay biglang naglaho. Dahan-dahan niyang inatras ang kanyang mga paa hanggang sa makalabas siya ng kwarto nang hindi napapansin ng babae. Sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang puso ay nagwawala sa matinding kaba at pagkalito. Pilit niyang isinisiksik sa kanyang isipan na marahil ay mali lamang ang kanyang pagkakaintindi, na marahil ay nagbibiro lamang si Elena. Ngunit ang binhi ng pagdududa na itinanim ng mga salita ni Alon sa mall ay nagsisimula ng mag-ugat at gumapang sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang bahagi ng syudad, dahan-dahang hinaplos ni Alon ang kanyang tiyan nang maramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang dalisay na koneksyon nilang dalawa. Ito ang tunay na pagmamahal. Ito ang katotohanang walang halong panlilinlang. Kinuha niya ang mga na-print na dokumento, ang ultrasound, ang blood test, at ang resulta ng DNA analysis. At maingat itong isinilid sa loob ng isang makapal at itim na sobre. Ibinigay niya ito sa isang pinagkakatiwalaang tauhan na nakatayo sa kadiliman ng silid, naghihintay ng kanyang utos. Kinabukasan, sa loob ng magulong opisina ng De Vega Tower, pumasok ang sekretarya ni Marco Bitbit, ang mga nagpatong-patong na sulat mula sa mga nagrereklamong imbestor. Subalit sa ibabaw ng mga ito, isang itim na sobre ang kumuha ng atensyon ng lalaki. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging ang salitang para sa tunay na hari ang nakaukit sa ginto. Nanginginig ang mga daliri ni Marco habang pinupunit niya ang gilid ng sobre. Inilabas niya ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga salitang nakasulat. Medical abstract, fetal age 12 linggo, at sa pinakababang bahagi, ang numerong nagpaguho sa kanyang natitirang pag-asa. Paternal probability, 0%. Ang bawat letra ay tila patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang natitirang dignidad. Napasabunot si Marco sa kanyang sariling buhok. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong hiya, puot at matinding pagsisisi. Habang siya ay nagdurusa sa pagkawala ng kanyang ina sa kulungan at sa pagbagsak ng kanyang imperyo, ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ay isa lamang palang linta na sumisipsip sa kanyang yaman. Wala siyang anak, wala siyang reyna, wala siyang natira, kundi ang katotohanang siya ang pinakamalaking hangal sa sarili niyang kwento. Mabigat ang bawat pag-apak ni Marco sa silinyador ng kanyang sasakyan habang binabagtas ang kalsada pauwi sa mansyon ng mga De Vega. Ang mga ugat sa kanyang leeg at braso ay litaw na litaw sa higpit ng kanyang pagkakahawak sa manibela. Sa isipan niya, paulit-ulit na naglalaro ang mga numerong nakasulat sa itim na sobre. 0%. Walang katiting na dugong De Vega ang nananalaytay sa sanggol na ipinagmalaki niya sa buong mundo. Ang sanggol na naging dahilan upang itaboy niya ang nag-iisang babaeng tunay na nag-alay ng buhay para sa kanya. Nang marating niya ang tapat ng kanilang bahay, padabog niyang isinara ang pinto ng kotse. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy niyang galit. Pagpasok niya sa malawak na sala, nadatnan niya si Elena na nakahiga sa mahabang sofa, nagpapakulay ng mga kuko sa isang takot na kasambahay habang humihigop ng mamahaling fruit shake. Kasunod niyang pumasok ay si Donna Aurora,
Kaayos lamang ni Marco ng pansamantalang kalayaan ng kanyang ina mula sa presinto kapalit ng milyon-milyong pisong piyansa na halos umubos sa natitira nilang pondo sa bangko. Mukhang pagod, magulo ang buhok, at nawalan na ng karangyaan ng matanda. Ngunit ang mata nito ay nanatiling mapanghusga. Babe, bakit ngayon ka lang? At bakit kasama mo si mama na mukhang galing sa basurahan? Maarteng tanong ni Elena. Hindi man lang nag-abalang tumayo upang salubungin sila. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, lumakad siya ng mabilis patungo kay Elena. Hinablot niya ang baso mula sa kamay ng babae at itinapon ito sa sahig. Ang bubog at ang matamis na likido ay kumalat sa mamahaling alpombra, dahilan upang mapatili si Elena at mabilis na tumayo. Namutla ang kasambahay at kumaripas ng takbo palabas ng sala. Are you crazy, Marco? Ano bang problema mo? Bulyaw ni Elena. Nanlalaki ang mga mata sa gulat at inis. Mula sa panloob na bulsa ng kanyang Amerikana, inilabas ni Marco ang mga lukot na papel at malakas na inihampas ito sa mismong dibdib ni Elena. Ang mga dokumento ay nagliparan at unti-unting bumagsak sa sahig. Basahin mo yan, Elena. Basahin mo kung gaano ako katanga na pinaniwalaan ang mga kasinungalingan mo. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot at pamamahiya. 12 linggo? 0% probability? Putang ina, kaninong anak yang dinadala mo? Nanginig ang mga tuhod ni Elena nang makita niya ang pamilyar na logo ng ospital sa papel at ang salitang DN attest. Pinilit niyang mag-isip ng palusot. Pinilit niyang ibalik ang maamong mukha na palagi niyang ginagamit. Babe, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Alon. Sinusubukan niya tayong paghiwalayin dahil naiinggit siya sa atin. Huwag mong isali si Alon dito. Dumagundong ang boses ni Marco sa buong kabahayan. Isang pagtatanggol na huli na ng 5 taon. Narinig kita, Elena. Narinig kita sa balkonahe kahapon na kausap ang lalaki mo. Papaabutin mo ng 9 na buwan ng tiyan mo para magmukhang premature ang bata kapag nanganak ka. Ganyan ka ba kadesperada para makuha ang yaman ko? Sa gilid ng sala, nanigas si Donna Aurora. Ang kanyang pagod na katawan ay tila nakatanggap ng panibagong sampal ng katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinulot ang isang pahina ng DNA result gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nang mabasa niya ang katotohanan, ang huling hibla ng kanyang pag-asa para sa isang tagapagmana ay tuluyang naputol. Lumingon ang matanda kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang hampas lupa, isang bayarang babae na nagpanggap na reyna. Pinalayas ko ang sarili kong manugang na nagsilbi sa akin ng tapat para sa isang ahas na katulad mo. Umalis ka sa pamamahay ko. Lumayas ka. Tuluyang nawala ang matamis at maamong maskara ni Elena. Nang makita niyang wala na siyang kawala, isang mapaklang halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tawa ay umaalingaw-ngaw sa mga dingding ng mansyon, puno ng pait at lason. Tiningnan niya ang mag-ina mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. Ako ang ahas? Bakit, Marco, akala mo ba malinis ka? Matapang na sagot ni Elena, hindi na inalintana ang galit ng lalaki. Oo, hindi sa'yo ang batang ito. Dahil baog ka sa pag-ibig at sa pagiging lalaki. Si Alon lang ang tangang nagtiyaga sa'yo dahil akala niya may kwenta ka. Pero ngayon, wala ka ng pera. Naka-freeze na ang mga accounts mo at malapit ka ng makulong. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa anak ko sa loob ng sarili naming bahay. Sigaw ni Donna Aurora. Akmang susuguri ng babae, ngunit pinigilan siya ni Marco. Humakbang paatras si Elena at itinaas ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nakapwesto sa screen, handang pumindot anumang oras. Isang nakakabaliw na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Subukan niyo akong palayasin ng walang dala at sisiguraduhin kong bukas na bukas din, nasa kamay na ng media at ng awtoridad ang lahat ng voice recordings mo, Marco.
ang mga usapan ninyo tungkol sa mga pekeng kontrata, ang mga ismagel na materyales na ginamit mo sa mga building nyo, at kung paano mo pinlano ang pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, kasama ang mga tiwaling opisyal. May kopya ako ng lahat. Banta ni Elena. Ang bawat salita ay tumatagos na parang bala sa kinabukasan ng mga Di Vega. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang nag-aapoy na galit ay biglang napalitan ng matinding takot. Ang babaeng inakala niyang madaling paikutin ay matagal na palang naghahanda ng patibong laban sa kanya. Kapag bumagsak ako, Marco, isasama ko kayong mag-ina sa impyerno, kaya makinig kayo ng mabuti. Malamig na utos ni Elena, inaangkin ang kapangyarihan sa gitna ng gumuguhong mansyon. Gusto ko ng 10 milyong piso sa account ko bukas na bukas din at ang titulo ng condo unit sa Makati. Kapag hindi nyo naibigay, magkikita-kita tayong lahat sa loob ng kulungan. Tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Donna Aurora. Napakapit ito sa dibdib habang hinahabol ang hininga. Samantalang si Marco ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa babaeng minahal niya, kapalit ng lahat ng bagay na mahalaga. Habang unti-unting napagtatanto na ang lahat ng luho niya ay malapit ng maging abo. Maaliwalas at tahimik ang umaga ng Sabado sa buong syudad. Ngunit sa loob ng lihim na command center ni Alon, ang paligid ay nag-aapoy sa matinding tensyon ng isang napipintong tagumpay. Nakaupo siya sa kanyang silya, kalmadong humihigop ng mainit na gatas habang pinagmamasdan ang mga nagbabagong numero sa 3 malalaking monitor sa kanyang harapan. Ang kanyang mga daliri na dati ay napapaso sa pagluluto ng paboritong pagkain ni Marco, ngayon ay marahang nakapatong sa keyboard na kumokontrol sa buong imperyo ng mga debiga. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa kanyang sinapupunan ay tila nakikinig sa tahimik na simponya ng hustisya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Alon bago niya pinindot ang huling serye ng mga utos sa kanyang computer. Ito ang code na matagal na niyang ibinaon sa pinakasistema ng kumpanya. Isang natutulog na sumpa na siya mismo ang nagdisenyo 5 taon na ang nakararaan bilang paniguro sa kanyang mga pinaghirapan. Sa isang iglap, ang lahat ng itinatagong ebidensya ng pandaraya, mga pekeng listahan ng buwis, at ang mga lihim na paglilipat ng pondo ni Marco ay sabay-sabay na ipinadala sa Securities and Exchange Commission, sa mga pangunahing bangko, at sa lahat ng malalaking pahayagan sa bansa. Wala nang atrasan. Ang araw na ito ay nakatakdang maging isang itim na Sabado na hindi kailanman malilimutan sa kasaysayan ng negosyo. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng pinakamataas na palapag ng De Vega Tower, halos mabaliw na si Marco. Ang walang tigil na pag-ilaw at pag-ingay ng mga telepono sa buong opisina ay tila isang koro ng mga demonyong sumusundo sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay mapula at nanlalalim dahil sa kawalan ng tulog matapos ang matinding pag-aaway nila ni Elena kagabi. Isang sunod-sunod at nagmamadaling paghampas sa pintuan ng kanyang opisina ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang sekretarya. Nanginginig ang buong katawan at naliligo sa malamig na pawis, bitbit ang isang tumpok ng mga formal na liham. Sir Marco, wala na po tayong magagawa. Bumagsak po ng tuluyan ang mga shares natin sa merkado kaninang pagbukas pa lang. Lahat po ng 3 pinakamalaking bangko na nagpautang sa atin ay sabay-sabay na nag-pull out ng kanilang pondo. Naka-freeze na po ang lahat ng corporate accounts natin dahil sa utos ng gobyerno. Napatayo si Marco. Ang kanyang tuhod ay halos bumigay sa bigat ng mga salitang narinig. Anong ibig mong sabihing nag-pull out? Imposible iyan. May mga pinirmahan tayong kontrata na nagpoprotekta sa kumpanya mula sa biglaang pag-atras ng mga imbestor. Mabilis niyang hinablot ang mga kopya ng master contracts mula sa kanyang vault. Ang mga mismong dokumentong inihanda ni Alon para sa kanya noon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga maliliit na letra
na kailanman ay hindi niya pinag-aksayahang intindihin. Doon niya natuklasan ang isang nakatagong sugnay, isang linyang nagpapawalang bisa sa lahat ng proteksyon ng kumpanya kung sakaling ang punong ehekutibo ay masangkot sa malawakang pandaraya o kriminal na aktibidad. At sa pinakaibabang bahagi, nakasaad na ang lahat ng karapatan sa pagpapasya at mga natitirang ari-arian ay otomatikong malilipat sa pangalan ng orihinal na estratehista, isang holding company na ngayon ay napagtanto niyang pag-aari ng babaeng itinaboy niya. Nabitawan ni Marco ang mga papel. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig na tila mga patay na dahon. Napagtanto niya ang mapait na katotohanan, ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking diskarte, ang imperyong inakala niyang siya ang nagtayo, ay isa lamang malaking kulungan na maingat na inihanda ni Alon mula pa noong unang araw. Hindi siya naging hari, siya ay naging isang sunod-sunuran lamang sa chessboard ng kanyang asawa. Ang talino na ginamit niya upang maging mayaman ay ang mismong talino na nagbaon sa kanya sa pinakamalalim na hukay. Lumipas ang mga oras at tuluyang binalot ng dilim ang kalangitan. Ang maaliwalas na umaga ay napalitan ng isang malakas at walang awang bagyo. Wala nang sumasagot sa mga tawag ni Marco. Ang kanyang mga kaibigan sa politika at negosyo ay tinalikuran siya. Si Elena ay lumayas dala ang anumang natitirang alahas sa bahay. Ang kanyang ina ay nasa bingit ng tuluyang pagkakakulong. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at wala siyang matakbuhan. Sa gitna ng rumagasang ulan, naglakad si Marco sa kahabaan ng isang lumang kalsada. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit. Ang kanyang sapatos ay punong-puno ng putik. At ang kanyang mukha ay walang pinagkaiba sa isang taong nawalan ng katinuan. Narating niya ang tapat ng isang luma at abang apartment complex, ang lugar kung saan sila unang nagsimula ni Alon, bago pa man dumating ang labis na kayamanan na sumira sa kanyang pagkatao. Alam niyang dito nakarehistro ang ilang lumang ari-arian ng babae. Tiningala niya ang madilim na bintana ng ikalawang palapag. Ang malamig na buhos ng ulan ay walang awang humampas sa kanyang mukha. Hinahaluan ang mga luhang nagsisimula nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Unti-unting nanghina ang kanyang mga binti hanggang sa tuluyan siyang napaluhod sa gitna ng maruming kalsada. Ang imahe ni Alon na lumuluhod at nagmamakaawa sa kanya habang itinapon niya ang mga gamit nito sa ulan ay bumalik sa kanyang gunita upang saksakin ang kanyang budhi. Ngayon, ang gulong ng kapalaran ay tuluyan ng umikot. "Alon!" Isinigaw ni Marco mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay paos at pinipunit ng hangin. "Alon, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Nawala na ang lahat sa akin. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo." Nakayuko siya sa putikan, umiiyak na parang isang batang inabandona. Hindi niya alam kung nakikinig ba ang babae sa itaas o kung naroon ba ito. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Marco ang pinakamasakit na uri ng parusa, ang paghingi ng awa sa taong winasak niya ng walang pakundangan. Ang mabigat na pintuang bakal ng lumang apartment ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang matagal at kinakalawang na himig na pumunit sa ingay ng rumagasang bagyo. Sa ilalim ng malamig at aandap-andap na liwanag ng poste, nakatayo si Alon. Wala na ang babaeng nakasuot ng kupas na duster na umiiyak at nagmamakaawa. Ang babaeng nakatingin ngayon kay Marco ay may tuwid na tindig, balot ng isang itim na trench coat na bumabagay sa malamig na gabi, at may mga matang mas matalim pa sa kidlat na naglalaro sa kalangitan. Gumapang si Marco sa putikan patungo sa paanan ni Alon. Ang kanyang panginginig ay hindi lamang dahil sa basang-basang damit, kundi dahil sa matinding takot na mawala ang huling pag-asa niya. Ang mapagmataas na hari ay tuluyan ng naging isang kaawa-awang pulubi. "Alon, parang awa mo na, patawarin mo ako.
Humahagulgol na makaawa ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang sapatos ng dating asawa. Niloko ako ni Elena. Ginamit niya lang ako para sa pera. Ikaw lang ang nagmahal sa akin ng totoo, Alon. Alam kong naging bulag ako. Bumalik ka na sa akin. Bubuuhin natin ulit ang pamilya natin. Mamahalin ko kayo ng anak natin. Isang hakbang paatras ang ginawa ni Alon upang maiwasan ang pagdapo ng maruruming kamay ni Marco sa kanya. Pinagmasdan niya ang lalaking dating tinawag niyang asawa. Dati, ang makitang nasasaktan ito ay sapat na upang durugin ang kanyang puso at kalimutan ang sariling halaga. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang pagmamakaawa nito, wala siyang naramdaman kundi pandidiri at awa para sa isang taong sumira sa sarili nitong kinabukasan dahil sa kasakiman. Pamilya, isang mapait at napakahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Alon, isang tawang puno ng pang-uuyam. Inalok kita ng isang pamilya, Marco. Ibinigay ko ang lahat, ang oras ko, ang talino ko, at ang puso ko. Pero tinapon mo yon sa putikan noong gabing pinalayas mo ako sa kalagitnaan ng ulan habang daladala ko ang anak mo. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya para pagtakpan ang pagiging makasarili mo ngayon dahil wala ka ng pera. Napahagulgol ng mas malakas si Marco. Tuluyan ng idinikit ang noo sa malamig at maputik na semento. I know it was you alone. Alam kong ikaw ang nag-freeze ng mga accounts ko. Bawiin mo na ang mga kaso. Sa'yo na ang kumpanya, sa'yo na ang lahat ng titulo. Huwag mo lang akong hayaang mabulok sa kulungan. Wala na akong pupuntahan. Asawa mo pa rin ako. Dahan-dahang umiling si Alon. Yumuko siya ng bahagya, sapat lamang upang magpantay ang kanilang mga paningin. Ngunit malinaw kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi mo ba kailanman na itatanong sa sarili mo, Marco, kung paano nakayanan ng isang hamak at walang silbing may bahay na patumbahin ang pinakamalaking imperyo sa bansa sa loob lamang ng ilang araw? Mahinang tanong ni Alon, ngunit ang bawat salita ay may bigat na dumudurog sa pagkatao ni Marco. 5 taon. 5 taon kong itinago ang ranggo ko at ang uniforme ko bilang isang colonel ng military intelligence na may codename na Haban. Tinalikuran ko ang militar dahil naniwala akong sapat ng maging tahimik na asawa mo. Nakakatawa, hindi ba? Pinagpalit mo ang isang general na nagtayo ng palasyo mo para sa isang bayarang babaeng hindi man lang alam kung sino ang tunay na ama ng dinadala niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit hindi na niya ito naramdaman. Ang mga salitang narinig ay unti-unting pumasok sa kanyang isipan. Tuluyang binabasag ang anumang natitirang ilusyon ng kanyang kayabangan. Isang koronel ng intelligence, ang babaeng inalipustan niya, inutusan at pinagkaitan ng dignidad ay isa palang kinatatakutang opisyal na may hawak ng kapangyarihang higit pa sa kayamanan ng kanyang buong angkan. Itinapon niya ang isang diamante upang pulutin ang isang bulok na bato na sumira sa kanyang buhay. Bago pa man makasagot si Marco upang ibuhos ang kanyang matinding pagsisisi, ang katahimikan ng madilim na kalsada ay binasag ng matinis na panaghoy ng mga sirena ng pulisya. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga paparating na sasakyan ng awtoridad ay mabilis na naglaro sa mga basang pader ng apartment. Naghuhudyat ng pagdating ng huling hatol. Sunod-sunod na bumaba ang mga armadong pulis, kasama ang mga investigador mula sa ahensya ng gobyerno na may hawak ng patong-patong na warrant of arrest para sa mga kaso ng estafa, malawakang pandaraya sa buwis at paglabag sa corporate laws. Walang awang hinawakan ng mga pulis ang magkabilang braso ni Marco at sa pilitan itong itinayo. Iginapos ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Ang pamilyar na tunog ng paglapat ng bakal ay naging isang matamis na musika sa pandinig ni Alon. Eksaktong kabaligtaran ng naranasan niya noong pinalabas siyang magnanakaw ng ina ni Marco. Alon, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Huwag mo akong iwan. Mahal kita, Alon.
ang naghihisterikal at nakakabinging sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya ng mga pulis patungo sa madilim na sasakyan. Pilit niyang nililingon ang babaeng nag-iisa niyang pag-asa, umaasang makakita ng luha sa mga mata nito. Ngunit hindi na lumingon si Alon. Dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng kanyang coat. Ang bawat hakbang niya pabalik sa loob ng apartment ay magaan, puno ng kalayaan at kapayapaan. Isinara niya ang mabigat na pintuan, tuluyan ng pinutol ang anumang koneksyon sa kanyang nakaraan. Ang traidor ay tuluyan ng naiwan sa dilim ng sarili nitong impyerno. Makinang ang malawak na bulwagan ng isang tanyag na hotel sa syudad. Pinalamutian ng nagkikislapang mga kristal na ilaw at mga mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa. Ito ang gabi ng ikatlong dekadang anibersaryo ng De Vega Group of Companies. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Marco kasama si Donna Aurora. Nakalaya lamang si Marco nang pansamantala matapos ibenta ni Donna Aurora sa itim na merkado ang huling lupain ng kanilang pamilya upang mabayaran ang napakalaking piyansa. Ang gabing ito ang kanilang huling baraha, isang desperadong pagtatanghal upang kumbinsihin ang mga elitistang imbestor at ang mga miyembro ng alta sosyedad na ang kumpanya ay matatag pa rin at ang mga balita tungkol sa pagkalugi ay isa lamang malaking paninira. Ngunit sa likod ng mga mamahaling kasuotan at makapal na kolorete sa mukha ni Donna Aurora, hindi maitago ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay habang humahawak sa kupitan ng alak. Ang mukha ni Marco ay tila isang kandilang nauubusan ng mitsa. Maputla, puyat at balot ng takot. Ang mga panauhing imbitado ay nagbubulungan sa bawat sulok, naghihintay ng huling himala na isinangla ng mag-ina sa isang misteryosong bilyonaryo na sinasabing bumili ng lahat ng utang ng kumpanya upang iligtas ito mula sa tuluyang pagkalugi. Umakyat ang tagapagsalita ng programa sa entablado upang basagin ang tensyon. Inihayag nito ng may labis na paggalang ang pagdating ng kanilang bagong tagapagligtas. Ang pinakamalaking namumuhunan na ngayon ay nagmamay-ari ng 70% ng buong imperyo ng mga De Vega. Pumila sina Marco at Donna Aurora sa paanan ng entablado. Nag-eensayo ng kanilang pinakamatamis at pinakamapagpanggap ng ngiti upang salubungin ang misteryosong bilyonaryo na magiging bagong amo nila. Ang dahan-dahang pagbukas ng matataas at mabibigat na pintuang kahoy ng bulwagan ay umagaw sa atensyon ng lahat. Ang mga ilaw ay automatikong tumutok sa pasukan. Isang kolektibong pagpigil ng hininga ang bumalot sa buong kwarto, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan, hindi isang matandang bilyonaryo o isang banyagang negosyante ang naglalakad sa pulang alpombra. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, naglalakad si Alon. Suot niya ang isang napakagandang bestida na kulay esmeralda na bumabagay sa hugis ng kanyang pagbubuntis. Ipinatong sa kanyang balikat ang isang itim na coat ng militar, kung saan kumikinang sa dibdib ang isang tanyag na insignya ng paniktik, ang simbolo ng kanyang ranggo bilang isang kolonel. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang kalmadong kapangyarihan. Sa kanyang magkabilang tabi ay naglalakad ang dalawang opisyal ng militar bilang kanyang mga bantay at sa kanyang likuran ay si Attorney Valderrama na may bitbit na itim na portfolyo. Tuluyang nawala ang peking ng ngiti sa mukha ni Marco. Parang ipinako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang kanyang panga ay nalaglag, habang ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa kabilang banda, muntik nang mabitawan ni Donna Aurora ang kanyang kupita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at puot. Patuloy ang paglakad ni Alon hanggang sa marating niya ang entablado. Hindi siya tumingin kina Marco at Donna Aurora na parabang sila ay mga hangin lamang na walang halaga. Kinuha niya ang mikropono mula sa tulalang tagapagsalita at hinarap ang daan-daang matataas na tao sa lipunan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang malumanay, ngunit makapangyarihang tinig ni Alon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan.
Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang ang tahimik na asawa sa likod ng isang matagumpay na lalaki. Ngunit ngayong gabi, tatapusin natin ang isang kasinungalingan na tumagal ng 5 taon. Ako si Colonel Alon, kilala sa militar bilang Haban, at ako ang orihinal na estratehista na naglatag ng bawat kontrata, bawat disenyo, at bawat pondong nagpalaki sa De Vega Group. Nagsimulang magkagulo ang mga panauhin. Ang mga mamamahayag na nasa likurang bahagi ay walang tigil sa pagkuha ng mga litrato. Kasalukuyang iniimbestigahan ang kumpanyang ito sa malawakang pandaraya. Patuloy ni Alon, ang kanyang mga mata ay tila mga palaso na direktang tumama sa kaluluwa ni Marco. Upang protektahan ang mga inosenteng investor, binili ng aking holding company ang lahat ng utang ng De Vega Group. Simula sa gabing ito, ang pangalang De Vega ay tuluyan ng buburahin sa industriya. Lahat ng ari-arian, titulo at pondo ay formal nang nailipat sa aking pangalan. Ako na ang bagong may-ari ng imperyong ito. Hindi na kinaya ni Donna Aurora ang kahihiyang naririnig. Sa matinding galit, sumugod siya patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Sinungaling! Isa kang magnanakaw. Kinuha mo ang lahat sa anak ko. Isa kang hamak na squatter na walang utang na loob. Naghihistrikal na sigaw ng matanda habang pilit na inaabot si Alon. Ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 bantay na militar. Tiningnan ni Alon ang matanda mula sa itaas ng entablado, puno ng awa at pagkasuklam. Wala akong ninakaw, Donna Aurora. Binabawi ko lamang ang eksaktong halaga ng pawis, luha, at dignidad na ipinuhunan ko sa pamilyang ito. Palabasin niyo na ang mga hindi imbitadong panauhing ito. Ayaw kong dumihan nila ang bagong simula ng aking kumpanya. Lumapit ang mga gwardya ng hotel upang palibutan ng mag-ina. Nang maramdaman ni Donna Aurora ang mahigpit na hawak ng gwardya sa kanyang braso, ang matinding kahihiyan sa harap ng kanyang mga kaibigang elitista, ang pagbagsak ng kanyang pangalan, at ang tuluyang pagkawala ng kanyang karangyaan, ay naging isang mabigat na batong dumagok sa kanyang dibdib. Nanigas ang matanda, inihabol ang kanyang hininga, at tuluyang nawalan ng malay. Bumagsak siya sa sahig, kasabay ng malakas na pag-iyak ni Marco na walang magawa, kundi lumuhod at yakapin ng ina sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Habang kinakaladkad palabas ang mga dating hari at reyna ng mansyon, humakbang si Alon patungo sa pinakagitnang silya sa entablado, isang marangyang upuan na inihanda para sa tagapangulo. Dahan-dahan siyang naupo, inaangkin ang tronong matagal na niyang nararapat na kalagyan. Isang matamis at malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang hustisya ay tuluyan ng nais sa katuparan. Ngunit bago pa man niya lubos na malasap ang tagumpay, isang biglaan at matinding kirot ang sumaksak sa kanyang puson. Napahawak ng mahigpit si Alon sa mga hawakan ng silya. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat at sunod-sunod. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy pababa sa kanyang mga binti. Unti-unting bumubuo ng isang maliit na lawa sa makintab na sahig ng entablado. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang nangyayari. Ang matinding emosyon at tensyon ng buong gabi ay naging hudyat upang magising ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Sa mismong oras ng kanyang pinakamalaking tagumpay sa lipunan, ang kanyang anak ay nagpasyang silaya ng bagong mundo. Ang nakabibinging ingay ng bulwagan ay biglang napalitan ng mabilis at nagmamadaling mga hakbang ng mga mediko at ng mga tauhan ni General. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakahawak si Alon sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng butil-butil na pawis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling gising at puno ng determinasyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang kamatayan o ang matinding sakit. Ngunit ito ang unang pagkakataon na mayroon siyang kailangang protektahan na higit pa sa kanyang sariling buhay. Haban,
kumapit ka. Malapit na tayo sa ospital. Ang nag-aalalang tinig ni General ay tila nagmumula sa malayo habang inilalagay si Alon sa loob ng naghihintay na ambulansya. Sa bawat pag-alon ng sakit sa kanyang puson, tila bumabalik ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis. Ang lamig ng ulan noong gabing itinapon siya sa labas ng mansyon, ang hapdi ng pagtalikod ni Marco, at ang bigat ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang hindi naman siya pinahalagahan. Bawat kontraksyon ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Unti-unting tinatanggal ang anumang bahid ng pait at pinalalitan ito ng isang matinding pananabik na may halong takot. Nang marating ang delivery room, ang puting liwanag ng kisame ay tila sumasagisag sa isang bagong simula. "Colonel, kailangan niyo pong umire. Konti na lang po." Ang malumanay ngunit madiing utos ng doktora ay naging tanging gabay ni Alon sa gitna ng kadiliman ng sakit. Walang hiyaw na lumabas sa mga labi ni Alon. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa bakal habang ibinibigay niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Sa bawat hininga, idinadalangin niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang disiplina ng isang sundalo ay nanatiling buhay sa kanya. Hindi siya susuko, hindi siya bibitaw, hanggat hindi niya naririnig ang himig ng tagumpay. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng paghihintay, isang malakas at malinis na tinig ang pumunit sa hangin. Ang tunog ng unang pag-iyak ng sanggol ay tila isang banal na simponya na bumura sa lahat ng ingay ng nakaraan. Isang munting buhay ang isinilang mula sa abo ng pagkawasak, isang milagro na nagpapatunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang galit. Isang malusog na batang babae, Colonel. Nakangiting bulong ng doktora habang maingat na inilalagay ang mainit at maliit na katawan ng sanggol sa dibdib ni Alon. Nang maramdaman ni Alon ang balat ng kanyang anak sa kanyang sariling balat, ang lahat ng pait, ang lahat ng pagod, at ang lahat ng planong paghihiganti ay tila natunaw at naging mga luha ng dalisay na kaligayahan. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng isang ina na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. "Maligayang pagdating sa mundo, muntikong sundalo," bulong ni Alon habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. "Hindi ka na muling makakaramdam ng lamig ng ulan. Dito ka lang sa piling ko." Habang ang paligid ng ospital ay nababalot ng kapayapaan, sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang madilim at malamig na selda, nakaupo si Marco. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa isang maliit na telebisyon sa labas ng rehas kung saan kasalukuyang ibinabalita ang pagbagsak ng De Vega Group at ang pagsilang ng tagapagmana ng bagong imperyo ni Alon. Nang makita ni Marco ang larawan ni Alon na isinusugod sa ospital kanina, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Napahawak siya sa malamig na rehas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang napagtatanto na sa gabing ito. Habang may isang bagong buhay na sumisibol, ang kanyang sariling buhay ay tuluyan ng namatay sa loob ng kulungang siya rin ang gumawa. Wala siyang karapatang hawakan ang batang yon. Wala siyang karapatang tawaging ama. Kinuha ni Marco ang isang piraso ng papel na ibinigay sa kanya ng kanyang abogado kanina. Isang sulat mula kay Alon na hindi pa rin niya binubuksan. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng selda, nanginginig niyang pinunit ang gilid nito. Inaasahan niyang makakabasa siya ng mga salita ng galit o panunumbat. Ngunit ang nakasulat lamang ay isang maikling pangungusap sa wikang Tagalog na tila isang huling hatol sa kanyang pagkatao. Ang mga alon ay hindi kailanman lumilingon sa dalampasigan kapag ito ay pabalik na sa malalim na dagat. "Malaya na ako, Marco. Sana ay mahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng iyong kawalan." Binitawan ni Marco ang sulat at ito ay dahan-dahang lumipad patungo sa maruming sahig ng selda.
Tuluyan siyang napahagulgol. Ang tunog ng kanyang pagsisisi ay nilalamon ng katahimikan ng gabi, habang sa kabilang dako, ang isang bagong reyna ay mahimbing na natutulog kasama ang kanyang munting milagro. Lumipas ang 6 na buwan mula nang ang marangyang mansyon ng mga De Vega ay tuluyang mabura sa mapa ng kapangyarihan. Ngayon, ang nagtataasang bakod nito ay wala ng bakas ng takot o pagkakait. Ang dating simbolo ng kasakiman ay binuksan na para sa mga taong nangangailangan. Sa itaas ng malaking arko ng pintuan, isang bagong pangalan ang nakaukit sa gintong letra. Bahay Alon, kanlungan ng pag-asa, sa loob ng malawak na hardin kung saan dati ay pinapahiya ni Donna Aurora ang mga katulong, ngayon ay maririnig ang tawanan ng mga bata at ang mga kwentuhan ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso na ngayon ay binibigyan ng bagong simula. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno na ng liwanag at sariwang hangin. Tila hinugasan na ng panahon ang lahat ng mantsa ng nakaraan. Naglalakad si Alon sa gitna ng mga bulaklak, suot ang isang simpleng asul na bestida na sumasagisag sa kalmado at malalim na dagat. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Tala. Ang munting mukha ng sanggol ay tila isang salamin ng kapayapaan na matagal na hinangad ni Alon. Wala na ang bigat sa kanyang balikat, wala na ang talas ng isang colonel na laging handa sa digmaan. Ang natitira ay ang init ng isang ina na nahanap na ang kanyang tunay na misyon. Huminto si Alon sa harap ng isang malaking retrato ng kanyang ina na ngayon ay nakasabit sa main hall ng foundation. Nagtagumpay tayo, ma. Bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang yaman na ginamit nila para manakit, ngayon ay gagamitin natin para maghilom. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa karangyaan, si Donna Aurora ay nananatili sa isang maliit at payak na silid sa loob ng isang charitable institution. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, madalas na nakatingin sa kawalan habang hinahawakan ng isang basyong tasa ng tsaa. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nilamon ng limot. Si Elena naman ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong dahil sa mga kaso ng tinitirang pondo at panloloko. Ang lahat ng gintong kanilang pinag-agawan ay naging mga bakal na rehas at malamig na pader. Isang pamilyar na tunog ng marahang pag-apak sa damuhan ang umagaw sa atensyon ni Alon. Lumingon siya at nakita si General kasama si Attorney Valderrama. Ngunit sa pagkakataong ito, wala silang dalang mga folder o masamang balita. May bit-bit silang mga regalo para sa binyag ni Tala. Colonel, o mas tamang tawaging Chairperson Alon ngayon, nakangiting bati ni General habang tinitingnan ang maayos na takbo ng foundation. Iba talaga ang aura mo ngayon. Mukhang mas bagay sa iyo ang maging reyna ng sarili mong kaharian kaysa sa pagiging opisyal sa gitna ng gulo. Isang tapat at magandang ngiti ang isinukli ni Alon. Salamat, General. Pero mas gusto ko pong tawaging nanay na lang. Mas mahirap po itong misyong ito, pero ito ang pinakamasarap na ranggo na nakuha ko. Naglakad silang tatlo patungo sa balkonahe na nakaharap sa kanluran. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan. Ang mga ulap ay tila mga pintura ng isang dakilang pintor na naghuhudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Kumusta na si Marco? Tanong ni Attorney Valderrama sa mahinang tinig. Huminga ng malalim si Alon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa papasikat na buwan sa kabilang panig ng langit. Huling balita ko ay tinanggap na niya ang kanyang hatol. Hindi na ako nagtanong pa ng detalye. Ang mga alon ay hindi kailanman bumabalik sa pinanggalingan nito. Pinatawad ko na siya, hindi dahil nararapat siya roon, kundi dahil nararapat ang puso ko sa kapayapaan. Sa huling sandali ng dapit hapon, itinaas ni Alon ang kanyang anak at ipinakita rito ang ganda ng mundo. Ang malakas na sipa ng hangin ay tila isang pagbati mula sa kalikasan. Ang alon na dati ay winasak at itinapon, ngayon ay naging isang malawak
na karagatan na handang kumalinga at magbigay ng buhay sa marami. Ang kanyang kaharian ay hindi nagawa sa mga pader ng bato at yaman, kundi sa mga puso ng mga taong muling natutong mangarap. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam ni Alon na sa wakas, siya ay nasa tamang pampang na. Ang digmaan ay tapos na at ang pagmamahal na lamang ang mananatiling hari sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon at ang bawat haplos ng panahon ay tila isang malumanay na kamay na humugot sa bawat tinik ng nakaraan sa puso ni Alon. Nakatayo siya ngayon sa pampang ng isang tahimik na dagat sa Batangas, kung saan ang bawat butil ng puting buhangin ay tila yumayakap sa kanyang mga paa. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagpapaalam, nag-iiwan ng kulay ginto sa malawak na abot tanaw. Sa kanyang tabi, ang 5 taong gulang na si Tala ay masayang namumulot ng mga kabibi. Ang tawa ng bata ay tila isang banal na awitin na pumupuno sa bawat sulok ng katahimikan ng dalampasigan. Pinagmasdan ni Alon ang kanyang anak, ang munting milagro na naging kaisa-isang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang nilamon ng dilim noong mga panahong wala siyang matakbuhan. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Si Gabriel, ang dating opisyal ng paniktik na palaging nasa kanyang tabi mula pa noong gabing itinapon siya sa ulan, ay naglalakad patungo sa kanya. May dala itong mainit na kape at isang banayad na ngiti na palaging nagbibigay sa kanya ng katiyakan. "Iniisip mo pa ba siya?" tanong ni Gabriel nang makarating sa kanyang tabi. Ang tinig ay puno ng pag-unawa. Huminga ng malalim si Alon, nilalasap ang maalat na simoy ng dagat. "Hindi na ang sakit ang iniisip ko, Gabriel. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ng Alon na dati ay akala ko ay tuluyan ng mawawala sa pampang. Kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng balita tungkol kay Marco. Ang dating hari ng mga De Vega ay nakalaya na mula sa kulungan. Ngunit wala na itong pangalan, wala ng yaman at wala ng matitirhan. Namumuhay ito ngayon sa isang liblib na probinsya. Nagtatrabaho bilang isang hamak na kargador, malayo sa karangyaan na dating naging Diyos niya. Si Donna Aurora naman ay tuluyan ng pumanaw sa loob ng institusyon. Dala ang kanyang mga pagsisisi at ang pangalang wala nang gustong makaalaala. "Pinatawad mo na ba sila?" muling tanong ni Gabriel. Tumingin si Alon kay Tala na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila, dala ang isang makulay na kabibi. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Gabriel. Ginawa ko yon para sa sarili ko at para sa anak ko. Hindi ko pwedeng itayo ang bagong kaharian ni Tala sa ibabaw ng pundasyon ng paghihiganti. Malaya na ako. Malaya na kami." Kinuha ni Alon ang maliit na kamay ni Tala at sabay silang humarap sa papalubog na araw. Ang bawat paghampas ng tubig sa kanilang mga paa ay tila isang paalala na ang buhay ay parang dagat. May mga banyos ng bagyo at dambuhalang alon, ngunit palaging may kasunod na kalmado at bagong umaga para sa mga pusong marunong magtiis at lumaban ng may dangal. Ang reyna ng mga abo ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng pagkawasak. Ang alon ay hindi na muling lilingon sa madilim na dalampasigan. Ito ay tuluyan ng naging bahagi ng isang malawak, malalim at mapayapang karagatan.